Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:05 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. mapiktahan ang ila freedom of Sa expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Mayugaga Pilipinas, Mayugaga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adda na kita karon sang Miyerkules, Agosto 5, 2026. Labing una nga Miyerkules karon nga ikawalo nga bulan sang tuig 2026. Happy birthday sa akong sining nga amay nga nagasulog sa ika-64 nga kadlawan subong adlaw sang Miyerkules. Sa ginaandan, mangin ka upod ninyo, tubtob alas 9:55 subong iya nga aga, ako ang inyo alagad JP Hervas. Sa aton mga suki tagpalamation over Western Visayas, sa mga taga-probinsya sa nga Clan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Negros Occidental, mayad-ayad gid nga aga sa inyo nga tanan. Kinatamyaw taman siyang isa kamayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang panatuntunan, balita, issue kag iban pa inyo mabatyan live sa 585 kHz sa lisuan sang inyo mga radyo. Kag sumuman sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Radyo Pilipinas. Mabiyan sa aton nga pagpakalagad subong adlaw sa nga Miyerkules. Tip sa aton nga pag-istoryahan ining pagpasangkad sa BIR sa listahan sa mga bulong nga libre sa value added tax. Kag ang pagaduso sa Department of Finance sa wealth tax kadungan sang income tax relief. Istoryahan taman mga biyan ang pagpasar sa hagna ni Negros Occidental Representative Javi Benitez nga paiway naman sang piniliay sa barangay kag SK nga natalana na kung taning nga hiwaton subong bulan sang Nobyembre 2026. Daw kada lapit na lang eleksyon nagaguluha dayon ang mga plano nga ipaiway naman ini. To recall mga Ben, this is not the first time nga may gina-file nga postponement sa BSKE. And we hope mga biyan nga ang ini nga hagna ang matalakay sang tuman kagang epekto sini sa demokrasya
especially sa mga kauturan naton sa mga lugar nga gusto na nila maislan ang mga nagapulungko nga mga opisyal sa ilatag sa kabarangay. Pero antes kita magpatpat sa katon sining nga mga balita, check anay naton ang latest updates sa lakat sang panahon, particularly mga biyan ang ginabantayan nga bagyong Maymay. Kahapon sa interview naton sang Pag-asa, manubo ang tsansa nga mangin isa ini kabagyo, pero wala gina-roll out mga abyan ang pagsulod sang isa kabagyo outside of Philippine Area of Responsibility. So ibaloon nato mga abyan ang inibang bagyong Maymay, amo na iblang bagyo kahapon nga yara sa Gwa sang Par or it's the low pressure area nga gina-monitor kahapon sang Pag-asa. Kaupo naton subong sa piyak na linya to give us the latest update from DOST Pag-asa Iloilo. We have Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa karon nga adlaw sa Wednesday, August 5, 2026. As of 7 a.m. kaganang agang ginamonitor natin nga si Tropical Storm Maymay, ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang iya sentro ay yara sa may 170 km west of Bacnotan, La Union. May maximum sustained winds nga 65 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 80 km per hour. Ang iya hulag ay pa westward slowly. Kag base sa ating nga track intensity outlook, ang ini nga bagyo ay mag-landfall sa may Ilocos Sur or sa may La Union by this afternoon or evening. And then pagkatahakon niya ang landmass of northern kag central Luzon until tomorrow. Kag after making landfall ay possibly na weaken into a tropical depression kag by tomorrow morning, and then mag-downgrade ini into a low pressure area by tomorrow afternoon or evening. And then southwest monsoon ang nag-aapekto sa may southern Luzon kag western section of Visayas. Then ang bagyo nga ginamonitor natin sa sagwa sang atin nga par nga si Typhoon Dolphin ay orihin na siplatan kag kinang alas 3 ang aga nga may kalayon 1,845 km east-northeast of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds nga 165 km per hour near the center. Kag gastanas nga up to 205 km per hour. Ang iya hulag ay pa westward at 20 km per hour. So ang ini bagyo nga ginamonitor natin outside par ay wala man natin gina-rule out ang possibility nga magasulod siya sa atin nga par. Though kung magsulod man ay possible ara lang siya sa may northern boundaries ang ating nga par line. And then, wala man siya direktang epekto sa aton diri sa Western Visayas. However, posible niya enhance ang ating nga southwest monsoon sa mga masunod nga adlaw. And then, diri naman sa Western Visayas, ang province of Antique, Iloilo, kag Guimaras ay posible mag-experience siya sang mag-alumon ng kalangitan nga may mga lap-talap ng mga pag-ulan pangalat kag panago og dugas ang southwest monsoon. And for the rest of Western Visayas, ay mag-experience siya ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, tuga naman sa mga localized thunderstorm. Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin natin nga magahalin sa direction southwest, nga magadalas ang makasarangan na pagbalod sa makasarangan tugtog mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin siya naralin na sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kag ng alas 5:39 sang aga kag magkatunod ini alas 6:12 karon sa hapon. Kag muna yung ating latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler radar station. Ako si Leonor Silvestre, madam agad nga. Salamat. I see. Ma'am Leonor, bali ma'am ang ining bagyong Maymay that you are referring earlier, amo ni ma'am ang kahapon daw manubo lang kung tani ang tsansa nga mangin isa ka bagyo. Yes sir, amo na yung kagahapon nga nag-develop nga LPA sir, nga manubo lang yung tani ang tsansa nga mag-develop into tropical depression o bagyo. Pero talalo pang dun ma'am no, nga nagdangat na karon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang napagwa sang Pag-asa. Kag talalo pang dun ma'am kay do na notice naton sa mga previous iya nga mga bagyo nga nagasulod sa aton sining nga par.
ang hulag usually pa westward. This time ma'am ang bagyong Maymay padulong sa east or silangan niya ma'am ang iyang hulag. Come again, sir? Ang ining bagyo ma'am, if I'm right, ang bagyong Maymay, ang hulag ya sini ma'am, pasidlangan pa east niya ma'am ang hulag niya. Yes, sir. Si Maymay ay will move generally eastward, sir. Si Bagyong Maymay. I see. Ma'am, na-notice naton in the previous nga mga typhoon, usually westward lain iya nga direksyon ang hulag sa sining bagyo. May you know what causes bagyong Maymay ma'am nga maghulag siya pa eastward or pa dulong sa sidlangan? Possible, sir, kay may influence ni Bagyong Dolphin sa Sagwa sang Par, sir. So tendency nga ginabutong man ini ma'am sang bagyo with nga makita naton kay ina sa border sa northern portion sang aton siniiya nga par. Yes, sir. How I see. Mama, is there a tendency nga mag tabuanay or I mean mag sulod dungan ang bagyong nga ara karon sa gwa sang par kag ang ining bagyong Maymay nga ara na karon sa sulod sang par? Well, sa Dokaron, sir, ay wala man natin na ginadula ang possibility, ano? Pero possible naman na nga mag-downgrade abi into a low pressure area si Bagyong Maymay sa buwas sang Udtor sa Capote. I see. Sa mga kagalagatan naton ma'am, kamusta ang epekto sini nga bagyo kung na-mention ko na wala ini direkta sa aton sini sa Western Visayas pero sa aton nga mga lawod ma'am, kamusta karon ang inyo sini monitoring? Well, sa Dokaron, sir, ang ating wind intensity niya sa moderate to strong kag ang aton nga coastal water sa inya sa moderate to rough, sir. So medyo makusag ang atin nga hangin kag may pagkamabalod ang atin nga kadagatan. And lastly, Ma'am Leonor, ang imo sining mensahe panugyan sa mga tagpalamati naton with this aktibidad sang bagyong Maymay. Well, sa Dokaron, sir, ang ano lang kata mag-monitor lang kata sa ating weather update, hindi lang kata pero magkalipat sang atin nga magdala sa atin nga payong or di kalo protection natin sa init or sa ulan, and then para sa mga fisher folks natin ang ano lang ang sa mga gagmayng mga motor bangka if ano lang maghalong lang kita kag mag-aligmat kung magpalawod kita kay medyo makusog kag babalod ang atin nga kadagatan. For your time information, ginhatag sa Radyo Pilipinas, Ma'am Leonor Silvestre, Madam Ugid, salamat. Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo. There you have it, Wabian. Latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Again, mga abyan, wala sa direkta nga epekto ang ining bagyong Maymay sa aton nga rehiyon, pero posible sining pabaskugon ang habagat nga nagadala naman sang mga pag-ulan kag subong man sa aton sining nga mga lawod nagadala ini sa posible magdala sa mabaskog hangin dari sa mga magagbay naton nga mga sakayan dagat sa mga fisher folks naton o maghalong gid magaligmat kag pareha nga magmonitor sa update sang lakat sang panahon. As mentioned earlier, mga biyan, pila ka mga lugar sa pungsod ang ginpaydalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 kag Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Kabahin mga biyan sa typhoon or Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Ilocos Sur. Lagip na ang sentro kag nabagatnan nga bahin sa Gregorio del Pilar, Magsingail, San Esteban, Banayoyo, Cervantes, Burgos sa City of Candon, Santa Lucia, Santiago, San Vicente, Santa Catalina, Ledededa, Nagbukil, Soyo, Sigay, San Ildefonso, Galimuyod, Quirino, City of Vigan, San Emilio, Kawayan, Ailem, San Juan, Santa Bantay, Santo Domingo, Sugpon, Tagudin, Santa Cruz, Santa Maria, Narvacan, kag Salcedo. Kabahin man sang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang naaminhan kag sentro nga bahin sang La Union. Kag ang naaminhan kag
nakatundan nga bahin sang Pangasinan. Apektado man sa nga signal number 2 ang nabagatnan kag nakatundan nga bahin sang Abra. Kag ang nakatundan nga bahin sang Mountain Province, pati na ang naaminhan kag nakatundan nga bahin sang Benguet. Samtang kabahin naman sang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang nabilin nga bahin sang Ilocos Norte. Nabilin nga bahin sang Ilocos Sur, La Union kag Pangasinan, pati na ang Apayao kag nabilin nga bahin sang Abra, Kalinga, nabilin nga bahin sang Mountain Province, Ifugao kag Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Naaminhan nga bahin sang Zambales, Tarlac, kag naaminhan nga bahin sang Aurora. Nagapaalinton o kung nagaparugyan gid ang DOST Pag-asa nga magpabilin nga alerto maghalong sa peligro nga dalasang mabasko nga hangin kag pag-ulan kag padayon nga magsubaybay kung magsunod mga biyan sa opisyal nga update halin sa DOST Pag-asa. As we speak mga biyan, pila ka mga syudad sa Metro Manila ang nag-anunsyo na iya sang suspensyon sang klase. Lakip na diri ang syudad sang Quezon or the Quezon City. Subong man ang Valenzuela City, Marikina City, kag iban pa nga mga syudad sa Metro Manila. Alas 9:22 sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik mga biyan, istoryahan naton ang pinaka mga balita nasyonal, particularly ining ginaduso sang Department of Finance nga pagpatuman sang wealth tax para nga makabulig sa plano nga income tax relief para sa mga magagmay kag o kung magagmay nga mga negosyo kag mga empleyado. Kag subong man ang pagpasangkad sang BIR sang listahan sa mga bulong nga libre na sa value added tax. Ini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot
Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening. My name is Gloria Diaz, Financial Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Paatuhod, balikat ulo, kita pwetan, may wangat susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:28 sa aga sa gihapon, nagapamati mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Isyu Kagiban pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan ginsuwestiyon sa Department of Finance kung DOF ang pagpataw sa wealth tax para makabulig nga mahatagan sa solusyon ang nadula nga kita sa gobyerno halin sa plano nga income tax relief para sa mga mamumugon o kung mga empleyado kag mga magagmay nga negosyo. Sa isa ka hearing sang House Committee on Ways and Means, ginpabutyag sang Department of Finance nga katuyuan sang nasambit nga hagna. O kung sa nasambit nga suwestyon,
nga mas padakoon ang kontribusyon nga naghalin sa mga yara sa mas mataas nga ikasarang nga magbayad sang buwis. Agip na diri mga biyan ang pagpasaka sang excise tax sa mga salakyan nga nagabalor sang masobra 8 ka milyon ka peso alin sa 50% padulong sa 75%. Nakibban sa mga ginsuwestyon sa Department of Finance ang pagpataas ang buwis sa mga non-essential goods alin sa 20% mangin 25% kag pagpasangkad sini sa iyang coverage ang mga pribadong nga eroplano kag sea vessel para sa mga personal nga gamit. Ginduso man sa Department of Finance ang pagpatuman sang global minimum tax nga magapatuman man sang minimum nga 15% nga buwis sa mga dalaguan nga multinational companies para nga masiguro nga sa Pilipinas mabayaran ang buwis sa gina-income nila sa aton nga pungsod. Suno sa DOF, nakasandig ang wealth tax sa prinsipyo nga ang may mas madako nga manggad kag may dako nga ikasarang nga magbayad ang dapat nga may araman sang mas dako nga kontribusyon sa pagpondo sa mga serbisyo sang gobyerno. Sa pagtansya sa ahensya mabiyan nagadangat sa 61 bilyones pesos ang ginalauman nga revenue loss kung mapatuman ang plano nga tax relief para sa mga mamugon kag magagmay nga negosyo. Samtang bilang kabahin sa palay nga pagtiwa sa gobyerno nga mangin accessible kag kasaragan ang serbisyo sa ikaayong lawas. Ginpagawas ang Bureau of Internal Revenue kon BIR ang Revenue Memorandum Circular kon RMC number 87-2026. Gina sa publiko ini ang na-update nga listahan sa mabulong nga libre sa value-added tax nga gin-endorso mga biyan sang Food and Drug Administration santo sa Republic Act number 10963 kon Train Law kag Republic Act number 11534 kon Create Act. Good news kini sa tanan nga mga may maintenance o kung may mga ginatumar nga bulong sa matag adlaw. Ang pagpagawas sang circular mga biyan ang nagasuporta sa indirektiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iyang 2026 State of the Nation Address o Konsona nga pasangkaron ang access sa dekalidad nga serbisyo sa ikong lawas pinaagi sa pagpanubo sang presyo sa mga nagapanguna nga bulong. Ang tika nga ini ang santo man sa katuyuan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga pamag-anon ang ginabakho nga problema pinansyal sang mga Pilipino. Ginatagan puntos ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang commitment sang ila sining ahensya sa pagpatuman sa mga patakaran sa buwis nga direkta nga magapaayos sang kahimtangan sang tagsa ka Pilipino. Suno kay Commissioner Mendoza, nagapabili nga mapag-on ang ila sining komisyon sa pagpatuman sa mga patakaran sa buwis nga direkta nga makahatag sa kapuslanan sa aton sining nga mga pumuluyo. Sa pagpasangkad sang listahan sa mabulong nga libre sa VAT, ginabuligan naman sini ang mangin mas kasarangan ang mga nagapanguna nga mga bulong para sa ikong lawas samtang ginasuportahan ang bisyon sang presidente para sa isa ka mas healthy kag mas mapag-on nga pungsod.
Sa pinakabago nga update sini nagdangat na mga biyan sa 2,277 ang numero sa mga bulong nga exempt na sa value added tax. Nakip na diri ang 14 ka bag-o gindugang nga mga bulong. Ang ginpasangkad nga sakop sini ang makabulig para nga mabuhinan ang out-of-pocket nga gasto medikal sang tag sa kapamilya. Ilabi na ang mga Pilipino nga nagapaidalom sa pangmalawigon nga pagbulong para sa mga chronic kag mga severe na nga mga balatian. Lakip sa mga na-update na sa listahan ang mga bulong nga ginagamit sa masunod. Yara na mga biyan sa 708,708 kabulong ang covered si dalom sang cancer. 537 nga bulong para sa alta presyon o hypertension, 331 ka bulong para sa diabetes, 300 ka bulong para sa mga balatian sa paghuna-huna o mental illness, 172 ka bulong sa high cholesterol o mataas nga cholesterol, 152 nga bulong sa sakit sa bato, kag 77 ka bulong sa tuberculosis. Suno sa BIR ang kada piso nga matipid halin sa VAT exemption ang dako nga bulig para nga mapadayon sa mga pamilya ang ilang mga pagbulong makabakal sa iban pa nga kinahanglanon kag dumala sa nga husto ang ila sining adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Pinagi naman sa pagpadasig sang access sa mas kasarangan nga bulong kag mga serbisyo para sa ikayong lawas ginasuportahan man sa nga gobyerno ang mas maayong nga resulta sang pagbulong kag pagpaayo sang kalidad sang kabuhi sang milyon-milyon ka Pilipino. Samtang as mentioned earlier mga biyan, nag-file sang isa ka hagda si Congressman Javi Benitez sang tercer distrito sang Negros Occidental nga mag-postpone sang barangay kag sangguniang kabataan kun BSKE sa Nobyembre 2, 2026 kag patigayuno na lang ini sa tuig 2028. Odo kaangay lang nga nag 6-year term ang aton sining nga mga barangay official ano bala mga presidente kag vice presidente kung mangin isa ka layi ang ining ginapasar nga hagna postponing the elections nga natalana kung tani sinina nga Nobyembre. Sa isa ka interview ginapabutyag ni Congressman Javi Benitez ang pila sa mga rason sa pagpasar sa siniiyang hagna. Suno sa iya, madamo pa sa mga kinahanglan nga punduhan sunod sang mga problema nga dala sang sining pangkalibutanon nga problema sa gasolina o kung pagsaka presyo sa mga produktong petrolyo. Ikaduha mga abyan, may dako man nga epekto sa edukasyon ang nagluntad linog o kung mga baskog nga pagtayog sa pila ka lugar sa Cebu, sa Mindanao kag sa Socsargen. Kag isa pa sa iya sining nga na-mensionar ang paghiwat man sang eleksyon sa mga tuig para sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Iko na mahisugtan mga biyan sang iya sining nga mga kaupdanan sa Kongreso together with the support sang mga senador at mapermahan sang presidente. I-election ang ginapuspon mga biyan subong iyang Nobyembre 2026.
will take place sa tuig 2028. Problema kay daw kada lapit eleksyon perminato nagakabatian ang ini nga mga plano sa kongresista. Masami naton kakabatian sa tion sang ila sila nga pagpapili. Kado kaangay nga isa ni sa mga promises nila sa mga barangay opisyal o nga naga-suporta man sa ila sila nga kandidatura that they will find ways o nga mapaiway ang eleksyon. I'm not saying amo ni ang ginobra ni Congressman Benitez, pero madamo sa mga nagapadalagan sa nga tinalikdan nga mga national elections nga sa ila sining nga caucus sa mga barangay official, isa ini sa mga ginapasalig nila o nga pangitaan nila paagi nga mapaiway ang eleksyon and in turn mapalawig ang termino sang mga nagapulungko karon nga mga barangay official. Pero ang panugyan sang aton nga mga kauturan, especially those nga nagaantos sa mga inactive o kung wala naga-function nga mga barangay official, nahatagan sila sang kahigayunan nga maislan na ang mga nagapulungko karon nga mga barangay official pinaagi sa paghiwat sa timely election. Boss, hindi man lipod sa aton nga ihibalo, pila na lang kabulan ang nabilin antes ang November 2026 nga schedule sa sining eleksyon. May mga nagapuro-pabatsyag na iyang nga mga interesado magpadalagan sa barangay. Sang nagwa gani ang balita na nag-file si Congressman Benitez ang isa ka hagna postponing for the election. Nag-react dayo ng iban nga klaruhan yun nga daan o para hindi man magastuhan ang iban nga naga-interest nga magpungko sa barangay. Iti sa subong, no, sa na-mention ko na may nag-propabatsyag, may nag-propabati na, may nag-amat-amat na pagwa sang ila sining nga pondo in the guise of public service. Ilang gulpi lang nagpa-outreach, gulpi lang na nagtag sang bulig, only to know na hindi man madayon ang eleksyon. Kung sige-sige ang ila sining nga paggasto, tapos ipaiway malang eleksyon, base sa tion nga hiwato ng eleksyon, ubos na ang ila sining nga pondo. Nang balang sukmaan sila sa tion sa kampanyahanay, daw pakitang tao malang tugali ang imo sini nga pagpanagtag bugas, pagpanagtag school supplies. So kabay nga mabinag-binagid sang husto sang aton sini nga mga miyembro sang Senado kag sang Kamara de Representante ang ining plano nga ipaiway ang BSKE o the Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Iti kung permilang irason nga may krisis nga ginaatubang, iastasan o kita iya maghulat. Kaya daw sa subong nga panimpo mga abyan, o daw wala too ang krisis, hindi lang sa aton nga pungsod, kundi sa bugos nga kalibutan. Ipareyoso na, no? Ang problema sa sining sinaka sang presyo sang produktong petrolyo, ang origin sini hindi man niya halin sa aton nga pungsod, but external factors, particularly ang away kontra sa tunga sang US, Israel kag Iran. Ano ka siguro kita nga sa tion sang 2028 wala sang kasubong krisis nga atubangod ang aton nga pungsod, kasi pag abot sa amo sina nga tion may mas dako pagiga problema. Di anong solusyon sa aton sini nga mga mamalidha? Ipaiway naman ang barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Nauna na nga nagpabutyag ang COMELEC nga handa sila no, sa paghiwat sa barangay and Sangguniang Kabataan Elections. And that alone mga abyan, no, siguro kabigon man no, sa aton sini nga mga mamalidha ang bahin sa COMELEC
Kay iti mismo ang komisyon nga nagapanguna sa pagdumala sa eleksyon, nagpabutyag na iyasang kahandaan when it comes to resources kag budget. Kay iti hindi man iya computerize ang eleksyon sa barangay. Mano-mano ko na manual voting ini o nagasulat pa iya sa balota ang aton sinitagsa ka mga botante. Bago was dira mga biyan, importante man nga ma-plus target sa aton sini nga kamera kung saan o ang eleksyon. Ito balaan taman for budgeting purposes, for planning purposes. Ang mga nagapulong kong opisyal, ginapanumdum na nila mo kung kaya sa malipot nga tiyempo nga nabilin sa ilang termino, mapatuman ang isa ka proyekto. Perhaps may mga barangay official katayang in anticipation nga posible nga mag-end ang ila term considering nga nalabot na nila ang ila sini nga term limit, waay nagpatuban sang malawigon nga proyekto nga sa banta nila hindi man matapos sa ila nga termino. Di subong kay may plano nga palawigon ang ila sini nga term do kanugon sang ila sini nga mga desisyon. So kabay ha sa aton sini nga mga mamalidha. Kabay, you are not doing this. Ading pagpanawagon, kaga pagsuporta sa mga panawagon nga ipaiway ang eleksyon for your political interest. O ulit di man ang mga komunidad nga nagasinggitan nga isla na ang ila sini nga mga barangay opisyal. Kag usisaon ko na ano bala ang mas maayo sa aton sini nga mga pumuluyo. Alas 9:46 sa aga. Sa gihapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa iban pa naton nga balita mga abyan, hiwaton sa Agosto 10 ang pagbukas mga biyan sang Coco Bazar Trade Fair 2026 sa probinsya sa Capiz. Ang nasambit nga bazar mga biyan ang magalawig tubtob Agosto 16 sa syudad sang Rojas, particularly sa Robinson's Place Rojas, sa Rojas City, Capiz. Ang aktibidad mga biyan ang nagatuyo nga mapasundayag sa publiko ang mga pagbag-o kapag-on ka mga potensyal sang industriya sang lubi. Partikular nga mabakal ang mga premium coconut-based products ka mga locally crafted goods sa mga MSMEs, coconut farmers kag mga processors. Kinaagda naman sa Department of Trade and Industry kon DTI, Department of Agriculture kag Philippine Coconut Authority kon PCA ang tanan nga magbisita sa bazar kag ipakita ang suporta sa coconut industry sang pungsod. Samtang sa Bacolod City, opisyal na nga ginlunsar ang 3rd Bacolod Film Festival. Sunod kay Bacolod City Councilor M. Ang nga tagsulat sang ordinansa nga nagtukod sang Bacolod Film Festival. Ang ining aktibidad nagaserbe nga platform sa mga filmmakers para mapasundayag ang ilang mga abilidad. Ang karong tuig nga festival ang may tema nga pag-angot, celebrating heritage, shaping our future. Kag nag-highlight sang papel sang pelikula sa pagpasanyog sang kultura sang Bacolod, samtang ginainganyo ang bag-o nga pamaagi sang pagsaysay sang istorya. Gininganyo naman ni Festival Director Tanya Lopez ang mga Bacolodon filmmakers nga magsumite tubtob Agosto 21 sang original live-action film nga magapakita sang palanublion sang Bacolod. Ang mga entry ang kinahanglan maglakip sang 3-5 kapanublion sang Bacolod, lakip na ang katawhanan o katawhan, komunidad, makasaysayan nga mga lugar, tradisyon, pista, kultura sa pagkaon, kag iban pa nga mga bahandi sang syudad.
Magpili naman ang mga organizers ang 8 tubtub na pulo ka finalists nga makabaton sang tig 100,000 pesos nga production grant. Agod masuportahan ang paghimo kag pagkumpleto sang ilang pelikula. Ang mga napili nga filmmakers mag-aagi man sa script consultation workshop na makabaton sang dugang nga mga ideya, particularly ang production mentoring nga iga-organisa naman sang festival. Bukas ang kompetisyon para sa mga filmmakers nga ang direktor kaupo lang hindi magdubo sa katunga sang ila creative production kag technical team, mga rehistrado nga botante kag residente sang Bacolod City. Ang kadamaan sang filming location dapat yara sa sulod sa Bacolod City agod mapakita ang kultura, komunidad kag panublion sang syudad. Ginpaibalo naman ni Mayor Grega Sataya nga ang Bacolod Film Festival pagasundan sang simultaneous launching sa mga aktibidad sa Metro Manila Film Fest sa guwa sang Metro Manila. Ibalawaan ng Bacolod City amo ang mangin-host ang MMFF Parade kag Roadshow na natala na hiwaton sa Disyembre 11. Looking forward ng ining Bacolod Film Festival nga nangintuigan na nga film festival sa Bacolod City will pave the way para sa pag-discover sa mas madamo pa nga mga talented Bacolodian filmmakers na maghatag naman sa aton sang makabuluhan kag puno sang leksyon nga mga istorya pinaagi sa pelikula. Alas 9:51 sa aga, waay na kita sa oras nga nabilin sa aton sining pagpangalagad. Again, happy birthday sa akon sining amay nga naga sa ulog sa 64th birthday. Ag subong man, madamo man nga salamat kag happy birthday sa tanan nga mga naga sa ulog sa ila sining kadlawan subong adlaw sang Agosto 5. Sa ngalan sang akon mga katuwang technical, Mr. Vermore Aventura sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.